So, what happened after Joshua? After Joshua, dito na nagkagulo yung mundo. Dito na nagkagulo sa Judges. Sabi, lagi dito, there's a refrain in the book of Judges. They have no leader whomsoever they do what they wanted to do. What pleased them. Wala namumuno sa bayan ng Israel, kaya ginagawa nila kung ano maibigan nila. Paulit-ulit dun sa story. Scattered, hindi united according to the accounts of the book of Judges. Sometimes merong wise person would lead the people, pero after that person, nawawala na eh. Sila yung tinatawag natin na judges. So we have the person of Samson, the story of Samson, yung strong man na maraming Philistines na pinatay. And then, kaya nga sabi natin may love element yung ating story of love. Si Samson, sikreto lang naman niya, yung hair niya, hindi ginugupit ever since birth. Kaya ang haba-haba, doon nakasalalay yung kanyang lakas. Kaya po ako weak eh, wala na akong hair eh. Putol na eh. Pero, ayun pala yung, kaya pala strong si Father Kim. Yung yung si Samson, kaya lang na si Delilah yung tinatawag na femme fatale eh. Kaya na-conquer si Samson dahil kay Delilah. Sabi, sige na, kinulit niya ng kinulit, sige na. Tatabko ko sa'yo. Pagka hindi mo sinabi ko ng secret mo, iwala kita. Di man, pilitan si Samson. Iyon na. Nung pinutol na yung kanyang buhok, wala na siya ng lakas. Pero pinatubo niya uli. Nung tumubo na yung kanyang buhok, sabi niya, nanalangin siya kay God. Sabi niya, Lord, ibalik niyo lang po uli yung aking lakas para makabawi ako dito sa kalaban ng bayang Israel. Nilagay siya doon sa kolum, nagpagay siya sa bata. Guho yung temple dahil yun yung pinaka main support, yung dalawang pillar na yon. Gumuho yung temple, ang dami niyang pinatay na mga Philistines. Dahil ang kalaban nila, ano po bang nangyari? Ano bang story dito? Bakit nila kalaban ng mga Philistines? Sabi po, ayon sa mga nag-aaral ng historical side nito, saan po ba nakatira dito yung mga Philistines? Ito kasi, depression to eh. Many of you have been to the Holy Land. Diba sabi dito, this is the lowest point on earth, the Dead Sea. Diba? Kaya ang dami-daming claims doon. Lowest bar on earth. Lowest cafe. Lowest hotel. Dami-daming lowest doon eh. Siguro na doon din ang lowest grade ng mga bata. Pero ano ba yung geography po nito? Ito, lowest. Kasi tapos medyo nagra-rise dito. Yung side na to, mountainous po to yung area na to. Itong area na to, more or less, yung area na yan. Mountainous yan, mataas. Ang laki ng contrast eh, mountainous, tapos depression on the face of the earth. Dito nga natin marinig, Judea is on this side. Kaya narinig natin tuwing Advent, sabi, Mary hastened to the hill country of Judea. Ano ba yung pinupuntahan na sa Holy Land na Ein Karem? Yun, mountainous. Pero saan po daw? Ayon sa mga archaeologists, during those times of the Judges, most of the Israelites were living in this mountainous area. And the Philistines live in the coastal areas. Kaya yung Gaza, Philistines po yan eh. Yung Gaza Strip dito sa side na to. Ano pa yung mga Philistine cities? Ashdod, Gad, mga cities, they dot this coastline. So, what's their problem? Siyempre, problem ng mga nasa mountain, agriculture.
ano po, mahirap magtanim sa bundok. If you want to be prosperous, you have to be on the plain. Kasi mas madali yung agriculture. Di ba? Kaya parang talon-talo sila noon that time. Their only advantage is that pagka pumunta sila dito, ito mga to, may technology na chariot. Pag pumunta sila dito sa hill country, mahirap yung chariot. Hihingalin po yung kabayo dito. Yun lang ang kanilang defense. Yun. So, pero anyway, so, yan ang kalaban nila, Philistines. Sino pa yung mga kilala na po natin na judges? We have Deborah, na isang babae, strong woman. Isa sa mga kinikilalang judges. So, si Gideon, you know the story of Gideon? Ano nangyari kay Gideon? Si Gideon was one of the judges. Ang sabi sa kanya, ang famous trademark po ni Gideon, yung nagtago sila ng mga torches, ilawan sa loob ng mga banga. Kasi they were attacking the enemy by night. Tapos syempre, itatago mo yung ilaw para hindi ka makita ng enemy. No warning. Ganun po yung ginagawa ng panahon ng mga Hapon daw, sabi ng lola ko. Kung sila daw magluluto, kailangang nakatago yung apoy para hindi sila makikita sa gabi. Pero yung ginawa ni Gideon, inilagay sa mga jars. So, nakatago doon sa loob, tapos lumapit sila, dahan-dahan doon sa camp. Pagdating nila malapit sa camp ng enemies, bigla nilang binasag yung mga jars, lumitaw yung apoy, nagulat, nasindak, nakuha sa sindak yung mga enemies, nagtakbuhan lahat. Panalo sila dun sa enemies nila. Pero Gideon is famous for one particular story. Ang ginawa kasi ni God, sabi, ilan yung soldiers nyo na lalaban sa battle? Ganito po karami. Bawasan mo yan, madami pa yan, sabi ni God. Tapos, ano na natira? Bawasan mo pa rin. Bakit? God is making a point. God is making a point na it's not by numbers that we conquer, but through His power alone. Napakaganda ng story ni Gideon. So, marami tayong mapupulot dito na stories from the book of Judges. So, you can read it on your own. Maganda rin na hindi ko discuss lahat para ma-interest tayo na basahin din natin. Interesting, no? Sabi, nakakatuwa siguro na basahin to. Bigyan natin ng time. Dami naman siguro nating time sa bahay. So, Ruth naman is one of the shortest books in the Old Testament. Ruth is ito yung love story talaga. Sabi nga ng isang, I think it was Bishop Abilio who said, yan yung seductive story to The story of Ruth is, ito si Naomi Campbell. Si Naomi, she went with her 2 sons to Moab. Moab is south of Israel sa mga side na to. So, Naomi had 2 daughters-in-law. One is called Orpha and the other one is called Ruth. So si Ruth, nung mamatay si Naomi, yung 2 anak ni Naomi, sabi nila doon sa kanilang asawa, alis na kami, uwi na kami sa amin. Wala na si nanay. Babalik na lang kami. Sabi, humanap na lang kayo ng ibang asawa niyo. Parang ganun lang kadali yun nun. Sabi, humanap na lang kayo ng ibang asawa niyo kung gusto niyo kung gusto niyo humanap ng ibang asawa, hindi kami tututol. Si Orpha bumalik sa hometown niya. Pero si Ruth, sabi niya, hindi pala, namatay pala yung 2 sons ni Naomi. Sabi ni Ruth kay Naomi, sabi niya, wherever you will go, I will go. May kanta niyan di ba? Wherever you will go, I will go. Your land will be my land, your people will be my people, and your God will be my God. Ang ganda to pa yung ginawa nung kanta nung hangad siya. Mananahan sa tahanan, sisilong sa'yo. Yun. Ayoko, nalimutan yung lyrics Pero, it's a story of faithfulness in the beginning. Pero,
later, pagdating niya doon, teka, sabi nga ni Naomi sa kanya, bumalik ka na. You have nothing to expect from me. I'm old. I cannot bear any more sons for you. Sabi niya, wala ka nang asahan sa akin. Patay na yung dalawa kong anak. I will go with you. I'll be faithful with you. Sasama po ako sa inyo. Ang galing nitong manugang na to, no? Sasama talaga sa aking biyahan. Sumama nga. So, pagdating nila sa Israel, they were poor. Widow eh. Ganyan yung situation po ng widow that time. Wala kang ibang inaasahan, walang manang iniwan. Ano yung kanilang pero may maganda silang tradition. Ang tradition nila is pagka ganon, halimbawa, harvest time, they do not take away everything. Magha-harvest ng wheat, they will leave something for the widow and the poor to have some form of sustenance. Kahit doon sa mga vineyards nila, nag-iiwan po sila ng ubas. Hindi nila inaani lahat. Yun ang kanilang social action dati. So, ngayon, pumunta ngayon si Ruth sa hindi vineyard sa wheat field ni Boaz. Ayan. So, ngayon, ano nangyayari? Ito na dito pumapasok yung seduction. Sabi, natulog daw. Kasi napagod sa bukid, sa paggapas ng wheat, natulog. Itong si Ruth, natulog din malapit. Alam na natin yan sa madaling salita, pinagtapusan yan, sila nagkatuluyan. And eventually, Ruth, who is a Moabite, not an Israelite, not part of the chosen people, became the ancestor of King David. Ganda ng story niyan. So, again, for the details, read your Bible. Para maganda yung magbasa natin. Ngayon, sa Book of Samuel, we are introduced na dito sa the figure of the prophet Samuel, who started very early under the auspices of the priest Eli. So, si Samuel, nung bata siya, dinala siya ng kanyang mother. Kasi yung mother niya is supposedly a barren woman, hindi rin magkaanak. Anong nangyari? Nangako sa kay Lord na i-offer yung kanyang magiging anak. And wish granted. Nagkaroon ng anak si Samuel, dinala sa temple para mag-serve kay Lord under the auspices of the high priest, Eli. Ito naman si Eli, kinupkop niya si Samuel. Nung ito yung story na natutulog na sila. Sabi, may tumatawag kay Samuel. Ito naman si Samuel, akala tumatawag si Eli. Tapos sabi, yes po, why are you calling me? Sabi, di mo ko tatawag, matulog ka nga dyan. Tapos, second time, and then third time, sabi, pag may tumawag ulit sa'yo, sabihin mo, speak Lord, your servant is listening. Diyan nang galing. Speak Lord, your servant is listening. So, napakaganda. So, and then eventually, Samuel became a prophet also of Israel. Pero at that time, di ba sabi natin, dito pa lang sa Book of Judges, magulo pa yung situation Walang walang namumuno. Walang unifying presence. Kaya, yun sa Book of Samuel, Book of Kings, diyan na yung nagsisimula yung monarchy. And anong sabi doon? Sabi doon, may warning. May warning si God. Sabi, gusto niyo monarchy ha? Pag nag-monarchy kayo, kukunin niya yung mga lalaki sa inyo para maging mga sundalo. Yung mga kababaihan nyo, isasama sa harem. Yung mga kabataan, na-wording pero yung sabi doon sa book, insistent daw talaga. No, we want a king. Gusto namin may maghari. Sige, pinagbigyan sila
The first king, according to the Bible, the first king of the kingdom of Israel is King Saul. Yan, si Saul. So, ito na yung period ng history of Israel na tinatawag natin na United Monarchy. United Monarchy. United Kingdom sa madaling salita. Buong ito ay under ni King Saul. Pinag-isa niya yung 12 tribes under King Saul. Pero sinong pumalit kay Saul? Story of David. Yan na, napakahabang story of David. Mababasa natin po dito. Si David was David and Goliath. Yung title natin doon sa announcement. David and Goliath was a child prodigy. Natalo niya si Goliath just by slinging a stone. And then doon na nagsimula yung struggle nila ni Saul and David took over the kingdom eventually. Nainggit pa si King Saul, sabi, bakit kumakanta yung mga tao? Sabi kasi nung kanta ng mga tao, Saul slew hundreds, but David slew tens of thousands. Nagkainggita na. Ayan na. Power take over. Ano po? Alam na natin, familiar tayo dyan. Nangyayari yan ngayon eh. Hindi naman nagdadagdag. Okay, so, ayun. So, King David, what happened with King David? Nung una, maayos siya. Pero eventually, what happened? What is the crime that King David committed? The crime with Bathsheba. She was bathing, pero natanaw ni King David from his royal palace, ang gandang babae nito. Ang ginawa nito si King David, pinatawag yung asawa ni Bathsheba. Bakit niya pinatawag? Kasi buntis na. Nasa battle. Di ba, paano mabubuntis yun? Wala naman doon si husband. So, ang gustong mangyari ni David, sorry medyo ganun po yung ating topic ngayon. Sabi, ito si David, gumagawa ng paraan, sige, have some time with your wife. Mautok tong si Uriah, yung husband ni Bathsheba. Sabi niya, I will be happy to serve you, King. Dito na lang matutulog sa palace. Hindi talaga pumunta doon sa kanyang wife. Talagang, siguro may matibay na yung kanyang suspetsya sa loob niya na there's something here, something fishy. Gustong-gusto niya kung paano doon para absuelto siya sa kanyang ginawang crime. Yun ngayon. So, ang ginawa niya, hindi ito makuha sa aking tactic. Ang ginawa ni David, sabi niyo sa general niya, you make him lead the army. And then, at the height of the battle, pagka mainit na yung laban, uurong kayo lahat, retreat kayo lahat, iwan niyo siya. Syempre mamamatay yun na papaligiran ng kalaban. Doon nagalit si God kay David. Nag-send si Prophet Nathan, sinand kay David, sabi kay David, medyo subtle pa yung approach eh. Sabi kay King David, meron pong nangyari dito na may isang tao, isa lang yung kanyang alagang tupa, yung kanyang neighbor, napakadaming alaga na sheep. Nung magkaroon ng guest, itong si mayaman na neighbor, kinuha pa yung tupa nung mahirap at yun ang pinatay para sa kanyang guest. Sabi ni King David, galit si King David, sino yan? Papatay natin yan. Kayo po yun. Kayo po yun. Yan, biglang natuwa si David. Hey, ito yun. Alam na ni God yung ginawa ko. Kaya yun ang pinapili pa si David kung ng parusa sa kanya. Plague, pandemic, mamamatay yung firstborn, o may something pa rin yung isa, nalimutan ko yung isa. Pero pinapili pa siya. Sa kanya, parang pinili niya yung death ng kanyang firstborn kay Bathsheba. So eventually namatay yung firstborn ni Bathsheba. So,
Kaya nga sabi nila, if you have read Psalm 51, yung Miserere, it is about sabi nila, tradition is attributed to King David na nagsisisi. The repentance of King David regarding his act, his against Uriah, the husband of Bathsheba. So, yun. So, if you read it with the lens of King David, ilagay natin yung sarili natin kay King David, mas meaningful pa yung psalm na yun, Psalm 51. So sabi, Lord, have mercy on me in your compassion, blot out of my offense. Wash me more and more from my guilt and cleanse me from my sin. My offenses, truly I know them. Yeah, sunod-sunod din. Penitential psalm. Kaya yun kung siguro we are preparing for confession, yun ang ganda nung basahin po ng Psalm 51. Huwag po natin kalimutan yung Psalm 51, yung pagsisisi ng isang tao na na-realize niya yung kanyang pagkakamali. Napakaganda. Sabi nila, on the story of King David. And then, sabi dito, ang title nito, may title siya sa German, it's a struggle on the throne. Labanan to, parang Game of Thrones. Agawan ng kapangyarihan. Imagine, during this time, according to the Bible, even the sons of David were plotting against David to take over the throne. You have the story of Absalom. Absalom with the beautiful hair na rebelled against his father kasi alam niya na hindi siya yung pipiliin as king. Kaya ang ginawa niya, sige, kuhanin yung mga generals na yan para sa support. Dito tayo, laban tayo sa King David. Pero nilabanan siya ng war minister ni David, si Joab. Pero eventually, Absalom, with his beautiful hair, was caught by a branch of tree. Kaya naghang siya. Sakay siya ng kabayo, na pulupot yung kanyang buhok, na bitin daw siya dun sa puno. Yun yung tragic story niya. Pero even with that, kahit nag-rival yung kanyang son, si King David, tumangis pa rin. He cried and wept for his son. And yun yung saan yung location? Sa Mount of Olives, where Jesus wept. Sabi nila. So, di ba parang ganon, Gethsemane, di ba, the agony in the garden happened. Jesus is crying for us. Di ba? When we know this, di ba, parang it makes all sense kung yung mga places, pagkaalam natin yung mga details dito. Okay, Chronicles, ito parang repeat lang halos more or less nitong Book of Kings. And then, skip natin to babalikan po natin. Ano po yung nangyari? Kung meron tayong landmark event, natatandaan about the Kingdom of Israel, after ng United Monarchy, dahil sa ginawa after King David, ang son niya is si Solomon, who took over the kingdom, expanded the kingdom greatly. Doon maririnig din natin sa kanya the story about the Queen of Sheba, mentioned also in the Gospels. And then after the United Monarchy, after Solomon, the divided monarchy. From unity to division. Yung unity, nahati sa dalawa. Ayan. So, ano nangyari? So, there were two tribes that went together, the tribes of Judah and Benjamin sa south. And then dito sa north, and the rest of the 10 tribes of Israel. So, ito na yung divided monarchy. So, Judah and Benjamin, these two tribes are known as the Kingdom of Judah, and this one is the Kingdom of
Israel, yung northern. So, dalawa na po. Kingdom of Judah and Kingdom of Israel. Saan po yung capital ng Kingdom of Judah? They maintain Jerusalem as their capital. Ito namang Kingdom of Israel, Samaria. Samaria. Ano po? Samaria. So, dalawang capital, Samaria and Jerusalem. So, long list of kings, mababasa natin yung kanilang buhay dito sa Kings and Chronicles. And they are always classified. Lagi po may theological outlook yung book of Chronicles and Kings. Ano sinasabi dito? Pagka yung king mabuti sa paningin ng Diyos, ibig sabihin, he does not promote polytheism or worship of other gods, maganda daw yung tayo ng Israel, ng bansa. Pero pagka daw na merong polytheism, yun na, sumasamba kay Baal, sumasamba kay Astarte, the Canaanite gods and goddesses, nagiging pangit yung takbo ng bansa. It's always viewed with a theological interpretation. So, dami-dami ng mga kings na namuno sa Judah and Israel, kokonti lang yung tinatawag na righteous kings or yung mabubuting mga kings. So we have King Asa, King Hezekiah, King Josiah, ilan lang sila. Just a handful. The rest, they were all bad kings. Laging temptation sa kanila is to worship other gods. Bakit nga naman? Bakit ba napaka-appealing sa kanila yung worship of other gods? Kasi prosperity gospel. Sabi, you worship these gods, sasagana yung ani nyo. Yun. Ano pa, hindi lang yun. Bahagi ng kanilang worship yung yung sacred prostitution. Sabi, sino ba namang hindi maiengganyo sa ganon? Samantala, yung tinuturo dito ng law ay purity. Paano nga naman? Alin na mas popular? Yan yung problema sa atin ngayon bakit tayo sa simbahan? Daming bawal. Ganon. Diba? Same problem today. Okay. So, anong nangyari? Eto, kung makikita natin ito sa buong mundo, this is crossroads Ito po sa side na to, Africa. Dito, Europe. Dito, Asia. Crossroads to. Pag nasa strategic position po to, if you have this land, pwede mong kontrolin yung daloy ng trade. Wala pa naman masyado ng mga wala namang cargo planes. Hindi ka naman pwedeng lumampas. Dadaan ka talaga dito, Asia to Africa. Tapos dito, dagat dito. Eto, trading area din to. Kung sino may control dito, mayaman. Kasi pwedeng mag-tax. Pwedeng, ginagawa sa atin sa mga toll fee natin dyan. Di ba? Kaltas ng kaltas. Ako pupunta ako dito ng Maynila. Magkano nabawas doon sa aking auto sweep? Di ba? Ganun, RFID. Ganyan. Ganun din. Nung unang panahon, tinatax nila. Tinatax nila yung mga dadaan dyan. Kaya, ano nangyari dito? Yung mga bansa sa paligid dito, they were vying for control of this area. Not just to be powerful, but also to be wealthy. Kaya ano po nangyari? Eventually, the powers that be, during those times, we have Egypt, then we have here sa area po ng current day Iraq. Ano po? Assyria muna. Assyria po muna. So Assyria, around the year, hindi exact yung date kasi madaming events pa na nangyari. So, around the year 722 BC, before Christ, was the fall of the kingdom of Israel, the northern kingdom, with its capital at Samaria. Okay, and then 586 BC, matagal pa, no? Matagal pa po.
this kingdom of Judah, nag-iba na yung nag-iba na yung leader, world leader, hindi na Amerika. Babylon na. So, Babylon took over Jerusalem and brought them to exile to Babylon. Yun na ngayon ang tinatawag na the first Jewish diaspora. Nagkalat na ngayon yung mga Jews. Hindi na malaman kung saan, anong nangyari doon. Kaya sabi natin, the lost 10 tribes of Israel. Hindi mo na makita. Nasaan sila? Wala na tayong idea kung nasaan sila talaga. So, 722 BC, the fall of the kingdom of Israel. Northern kingdom of Israel. And then 586 BC, the fall of the southern kingdom of Samaria. Then eventually, they were given time to go back to their place. And that is the story of the book of Ezra and Nehemiah. Sige, sabi, pinayagan na rin sila eventually to go back to their own lands. Ay, sino nang naghahari nun? Hindi na Babylon. It was the Persian Empire na during the time of King Cyrus the Great. So, it was discovered na po. Ang ginagamit nila dito sa area na to, hindi papel clay. Yung clay na ginagamit natin na masitera, ganon, ang ginagawa nila, yung system of writing nila, may sinusundot nila ng stylus, may mga letters na form cuneiform writing, and then we're able to discover the so-called Cyrus cylinder, granting to those exiled to different places the freedom to return to their own land and to worship their own God. Yun ang wisdom ni Cyrus. Hinayaan niya na mag-worship ng sarili nilang God. Okay. So, ito na natitira natin sa ating familiarization tour with the historical books. So, we have Tobit. Ito mga na to parang medyo anecdotal na yung dating nito. Si Tobit, ang story niya, si Tobit ay yung tatay niya si Tobias, nabulag, sabi, napatakan daw ng ipot ng ibon yung kanyang mata, nabulag. So, God sent an angel to help him regain his sight. And it was the angel Raphael. So, dun po nanggaling yung ating Archangel Raphael sa Book of Tobit. And then dito sa story na yon, he conquered, tinuruan siya ng angel kung paano matatalo yung demon na nagpo-possess dun sa isang babae na eventually naging asawa niya, and then eventually na-restore yung sight ng kanyang ama, si Tobias. So, again, for the details, you have your Bible to read at home. Okay, and Judith, Tita Judith. Judith is it's a story of the woman na ito, hindi na daw to, according to experts, hindi na to talaga historical Hindi siya, fiction fiction work siya. Pero, bakit to importante sa atin? Yung image ni Judith is an image of the Blessed Virgin Mary. That's why we include Judith in the Sagala. Si Judith, ano nangyari? Yung kanyang city, pinaligiran ng kaaway. So, nag-pray sila kay God, and then Judith had the strength to seduce the general. So ito naman general na ng kaaway nila, while he was sleeping, pinugutan ni Judith ng ulo. Mag-iingat kayo kay Tita Judy. Pinugutan niya ng ulo. Tapos, yun, eventually they scattered. Ang imagery kasi nun, yung parang imagery ni Mama Mary na tatalunin niya yung devil. Yung tapang ni Judith is an image of the Blessed Virgin Mary conquering the devil. Kaya napakahalaga sa atin. Ito naman, sa Tobit naman, ano yung tinuturo niya? Sabi dito, from the book of Tobit, we gain the teaching that burying the dead is also a corporal work of mercy. O, yun. Ito naman, sa Book of Maccabees, dito natin mababasa, sa second Book of Maccabees, praying for the dead.
Ayan. Tapos, wala sila sa book ng Protestants. Kaya pagka nag-approach sila, wala naman sa Bible yung ginagawa nyo eh. Sino may sabi sa inyo na na mag-pray kayo sa dead? Sabi, ay nasa Bible namin, wala sa Bible nyo. Yun ang sagot natin. Nasa Bible namin, wala sa Bible nyo. Nasa second book of Maccabees, chapter 12. Oh, yun. So, Book of Maccabees, ito na yung closest time to mas malaki po yung historical content nitong Book of Maccabees. Dahil ito yung time ni after Alexander the Great. Ano bang nangyari after Alexander the Great? Nahati yung empire ni Alexander the Great. The Great Empire, malaki yun hanggang India, umabot ng India. From Macedonia to India. Sakop din yung Palestine, pati Egypt. Yun, nahati, nung pagkamatay ni Alexander the Great, bata pa yun namatay, nasa 20s pa lang ata nung mamatay yun eh. So, nangyari, nag-away-away yung mga generals, tatlo. Si Ptolemy, si Seleucus sa banda ng Syria. Ako na may mental block na ako. So, tatlo yun, nag-away-away. Kaya ito, Ptolemaic dynasty, di yun nabibilang po si Cleopatra. Cleopatra is not an Egyptian woman. Siya ay Greek, ang Macedonian ang kanyang descent. Ito naman, Seleucids, ang kalaban nila dito sa Book of Maccabees, yung taga-Syria, Damascus, the Seleucids. Spelling natin. Seleucids. So, sina Antiochus Epiphanes, we read about the story in the Book of Maccabees. Dito din po natin makikita yung sinaselebrate ng mga Jews na Hanukkah. The story of Hanukkah. December, di ba? Halos kasabay po ng Christmas natin. Yung miracle of the oil na sabi nila, to prepare an oil for the lamps, it would take a week. May nakita sila konti lang na oil. Yun ang ginamit nila doon sa kanilang menorah, doon sa candlestand nila na with seven branches. Nagtagal for a week, enough to produce another batch of oil, the miracle of the oil. Yun ang sinaselebrate nila sa Hanukkah. And then sa Esther naman, it's about Esther in the court of a Persian king. Pinagbantay yung people of Israel, yung si Haman, sabi niya, these people, they would not bow down to me. He was the prime minister. Sabi, hindi marunong gumalang ang mga to. Kasi yung mga Jews, sabi niya, we will not bow before any living being. We will only bow to the living God. Sabi nila, si Haman threatened, insecure sa buhay. Gusto lahat nagbabaw sa kanya. So, anong ginawa niya? Naglabas ng edict, ng batas. Sige, papatay natin lahat ng mga Israelites. Hiniram niya yung signet ring ng king, tinatakan yung letter, pinakalat sa buong empire. Papatay natin yung mga Jews. Si Esther, hindi niya alam, yun palang bagong reyna, si Esther, ay isang Jew. Kaya, nang nangyayari, lumapit si Esther sa king, sabi niya, Majesty, may nagtra-threaten po sa life namin. So, sino magtra-threaten sa life ng queen? Si Haman, yung prime minister. Sabi, naglabas ng bagong edict. Sabi, teka, problema to. Hindi mababali yung batas ng king. Hindi pwedeng bawin yung edict na nagsasabi na papatayin yung mga Jews. Naglabas ng bagong edict. Anong laman ng bagong edict? That the Jews can defend themselves and they gathered together. So may bagong feast na naman yung mga Jews. Dito nagsimula yung Feast of Purim. So yun ang story of the Book of Esther. So maganda ring basahin at home. So yan. So we have good reading assignments for a month before we meet together. Napakaganda siguro na balikan natin. At really, why not? Di ba sabi ko nga, 30 minutes of reading the Bible gains us an indulgence. 30 minutes indulgence. Remission of the punishment of
sin. Kaya napakaganda magbasa tayo ng Bible sa ating mga bahay. So, ayun. So, that's the overview of what happened, the story of Israel. So, ano nangyari after that? This is the closest to the coming of the time of Jesus. Sumunod sa mga Greeks, that dumating na yung mga Romans. And when the Romans came over the Holy Land, yun na yung time na papasok sa history ang ating Panginoong Jesus. So, yun na yung tanong. Di ba? I think na humili ko na yung before yun dito. Ewan ko lang saan. Pero, yung tanong, ba't pa natin, when we recite the creed, bakit kailangan pang i-mention si Pontius Pilate? Di ba, ginagamit pa nga ng iba yan na mura. Pilato ka! Sino man Poncio Pilato dyan? Bakit? Hindi naman, we Catholics, we don't consider Pontius Pilate as a saint bakit sa lahat ng tayo? Pwede naman si Saint Joseph na lang. Mary and Joseph. Bakit si Poncio Pilato mention natin? Bakit? Kasi for the historicity. Yun. Kasi we are anchoring what we profess with what happened in history. Nangyari yung ating faith. Yung ating faith, hindi lang siya mythology, kagaya ng ibang mga sun god na Hindi Our faith is anchored in history. Yun ang kahalagahan nitong historical books natin. Time and again, may mga nangyayari dito na confirmed by archaeology. Halimbawa, that King Hezekiah dug a tunnel to divert the water of the springs of Gihon Spring. They found the tunnel. They found the inscription. This was dug by King during the time. This was dug during the time of King Hezekiah. They preserved that inscription in the Israel Museum. Historical nangyari Kaya tunay yung ating faith. Huwag na po tayong aalis sa ating faith. Kasi it's historically grounded. Even Pontius Pilate, sabi na, may nakita silang inscription na nakalagay, hindi man po yung pangalan, pero Pontius Pilate yun. Tapos meron pa sila, under scrutiny ngayon, isang signet ring, yung ginagamit na pantatak sa wax, signet ring, pantatak sa mga documents. So, may nakalagay, Pilatus. Pero under scrutiny ngayon yung authenticity. Interesting, di ba? Interesting po na our faith can be confirmed by archaeology. Although, sabi ko nga, some stories we should proceed with caution with some stories kasi they're more on the deductive side. Nagtuturo, hindi naman talaga historically verifiable, pero may lesson na tinuturo. Pero marami ding mga historical talaga and verifiable by archaeology and history. Kaya napaka-interesting. If you want to feel your faith, sabi ko, yun nga yung mulit-muli, yung bang, pag tumapa ka sa Holy Land, parang sarap basahin din ng Bible kasi you understand with different eyes. Kasi maunawaan mo na may imagine mo na, dito nangyari yun. Dito pala yun. Pinuntahan namin yun. Punta kami doon. Nakita ko yung Mount of Olives. From Mount of Olives, kita ko yung temple. Yung temple area. Galing So, it's an invitation, again, to read the Bible and be enriched by what we encounter and what we know. And siguro, kanina lumapit yung isang brother natin umattend din dito, kaso lang hindi makattend ngayon. Sabi niya, I'm interested with the Old Testament kasi I have so many questions. Kasi nga, admittingly, the Old Testament is a bit difficult for us for the many issues that we have. Kasi nga, minsan yung dun pa lang sa polygamy, we will be apprehensive na. Bakit ang daming asawa ni King David? Bakit pinapayagan ni God yung ganon? And then we have the issues of killing people. Bakit ganon kadali yung magpumatay sa kanilang tao? Balik na naman tayo doon sa panahon ng tukhang-tukhang. Ganun ba? So, there are many issues. Pero in the end, we take away what is useful for our faith. And there are many events that happen in the Bible that foreshadows the coming of Jesus. So, siguro ako in general, we should not focus on trivialities. Yung mga, aminin natin, may mga mahirap talaga na parts yung Bible. Pero
you should focus on yung interpretation under the lens of that. They point out Christ eh. They point out Christ. Si Kristo ang tinuturo, walang iba. Pag hindi si Kristo ang tinuro niyan, iba. Sala yung interpretation mo. Pagka ibang tao, ibang pastor, minister, tinuturo niyan, hindi yan the correct way to interpret the Bible. It should strengthen our faith and it should inspire us. So let us all stand. And all glory belongs to God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O Mary, Mother of the Word incarnate, Saint Joseph, our protector, Saint Joseph Marelo, the Lord be with you, and may the Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po. Ingat po. Salamat po.